lahat sila ay halimaw na kumukuha ng kidlat, ngunit malinaw na nahahati sa tatlong antas. Maraming beses nang nakipaglaban si Lin Muyu sa halimaw na kumukuha ng kidlat, kaya't lubos niyang naunawaan ang mga kasanayan nito. Ang pasibong kasanayan ay ang pagsipsip ng elementong kidlat. Kung maraming masisipsip, hindi lamang nito kayang pagalingin ang mga sugat, kundi maaari ring mapataas ang lakas. Kaya't kailangang mabilis na manalo, hindi maaaring patagalin. Ang pangalawang kasanayan ay tinatawag na pagsabog ng kidlat, na sa katunayan ay ang kanyang kasanayan sa pagsabog. Mula nang lumitaw ang dambuhalang halimaw ng kidlat na antas Panginoon, bawat beses na ginagamit ang kasanayang ito, napipinsala nito ang lehiyon ng mga patay. Napakalakas ng pagsabog, hindi maiiwasan, kaya tinanggap na lamang ito ni Lin Muyu. Ang banal na halimaw ng kidlat na antas world class sa harap niya ngayon ay may pangatlong kasanayan na. Kung ano ang 10 direksyong tuktok ng kidlat, hindi alam ni Lin Muyu, ngunit ang isang world-class boss na nagtataglay nito ay tiyak na hindi isang simpleng kasanayan. Naging mas maingat si Lin Muyu. Maliban sa mga kasanayan, mayroon ding mga katangian ang isang world-class boss. Ang buong katawan ng banal na halimaw ng kidlat ay nababalutan ng kuryente. Ang kuryente ay parang isang siksik na agos na dumadaloy sa kanyang katawan, bumubuo ng ika-4 na estado ng materya, kasama ng solid at likido. Kapag sa loob nito, kapag ang isang gas ay naging napakakonduktibo na ang electric field at magnetic field ang nangingibabaw sa kilos ng materya, lahat ng nasa malapit ay atakehin. Hindi na kailangang subukan ni Lin Muyu upang malaman na ang lakas nito ay tiyak na hindi maliit. Kahit paano, kailangan pa ring isagawa ang plano ng tama ngayon. Tumakbo si Lin Muyu ng halos 1,000 metro, pinalayo ang distansya sa mga magunang kalansay at banal na mamamana sa likuran. Ang general na necromancer ay patuloy na gumagamot, pinapanatiling hindi nasasaktan ang buong hukbo ng mga patay. Ang buong hukbo ay hindi kumikilos, naghihintay ng utos ni Lin Muyu. Sa kasalukuyan, ang miyembrong pinakamalubhang nasaktan sa lehiyon ng mga patay ay ang mga kalansay na mandirigmang berserker. Lahat sila ay nasa espasyo ng pagpapatawag, hindi makakatanggap ng paggagamot. Inalis na ng banal na halimaw ng kidlat ang sumpa, ang bilis nito ay muling nalampasan si Lin Muyu. Malapit na siyang maabutan. Biglang huminto si Lin Muyu, agad na inilabas ang lahat ng kalansay na mandirigmang berserker. Ang kasanayang paggagamot sa hukbo ng general na necromancer ay ginamit din sa sandaling ito. Agad na gumaling ang mga sugat ng mga kalansay na mandirigmang berserker. Pagkalabas pa lamang ng mga kalansay na mandirigmang berserker, humarang na sila sa pagitan ni Lin Muyu at ng banal na halimaw ng kidlat. Sunod-sunod silang iwinasiwas ang kanilang mga palakol, sumugod ng walang tigil, malakas na humampas sa katawan ng banal na halimaw ng kidlat. Sa orihinal, lahat ng atensyon ng banal na halimaw ng kidlat ay nakatuon kay Lin Muyu. Ngayon, dahil inatake, agad na lumipat ang atensyon nito sa mga kalansay na mandirigmang berserker. Nang matagumpay na maakit ng mga kalansay na mandirigmang berserker ang atensyon ng banal na halimaw ng kidlat, sinamantala ni Lin Muyu ang pagkakataon upang umatras, mabilis na umatras sa ilalim ng atake ng kuryente. Ang banal na halimaw ng kidlat at ang mga kalansay na mandirigmang berserker, ang naging pangunahing labanan, ay distansyang 1,000 metro mula sa mga mago at banal na mamamana. Kinontrol ni Lin Muyu ang distansya, tamang-tama lamang upang maabot ang pinakamataas na saklaw ng atake ng mga mago at banal na mamamana. Mula simula hanggang wakas, hindi kumilos ang mga mago at banal na mamamana, lahat sila ay naghihintay ng utos ni Lin Muyu. Matapos umatras si Lin Muyu, matagumpay na naakit ng mga kalansay na mandirigmang berserker ang atensyon ng banal na halimaw ng kidlat. Ang lakas ng atake ng banal na halimaw ng kidlat ay talagang nakakatakot. Napakalaki ng pinsala sa katawan nito. Ang mga kalansay na mandirigmang berserker, pagkadikit pa lamang, ay malubhang nasugatan na. Kung hindi dahil sa mabilis na paggagamot ng general na necromancer, marahil ay malaki na ang nawala sa mga kalansay na mandirigmang berserker. Sa ilalim ng utos ni Lin Muyu, salit-salitang sumugod ang mga kalansay na mandirigmang berserker, itinago ang lahat ng kanilang mga kasanayan, walang anumang kasanayang ginamit. Seryoso ang tingin ni Lin Muyu, ang tagumpay ng kanyang plano ay nakasalalay sa sandaling ito. Magsimula na! Ang sinaunang rune sa likod ng kanyang kamay ay biglang nagliwanag. Isang kakaibang aura ang kumalat sa buong lambak ng libingan ng kidlat. Ang aura ng lehiyon ng mga patay ay walang tigil na tumataas. Buong lakas na nag-focus sa pag-atake. Sakto noong nagkaroon ng epekto ang kasanayang pampalakas ng sundalo. Nagbigay ng utos si Lin Muyu na umatake. Ang mga magunang kalansay at banal na mamamanang kalansay ay sabay na naglunsad ng atake. Ang buong hukbo ng kalansay na mandirigmang berserker ay umatake rin ng walang tigil. Ang mga palakol sa kanilang mga kamay ay kumikinang ng pulang liwanag. Isang maliit na berdeng liwanag ang sumabog sa gitna ng labanan.
Pagsabog ng esensya ng lason. Ang pinsala ng pagsabog ng esensya ng lason ay tumaas pa ng 6 na beses kumpara sa pangunahing 6 beses. Sa loob ng 30 segundo ng kasanayang pampalakas ng sundalo, bawat segundo ay maaaring magdulot ng halos 170,000 pinsala. Ang pinsalang ito ay talagang isang sandata ng malawakang pagpatay laban sa mga ordinaryong halimaw. Bagamat hindi sapat upang harapin ang isang world-class boss, maaaring maging epektibo ito sa pagpigil sa kanyang kakayahang bumawi. Sa mga nakaraang malalaking labanan, napatunayan na ang epekto nito. Maliban sa necromancer ng elementong kidlat, sabay na lumitaw ang ibang mga necromancer ng elemento, iba't ibang uri ng aura ang nagliwanag sa ilalim ng paa ng mga kalansay. Hindi maaaring gamitin ni Lin Muyu ang baga ng kaluluwa dahil ito ay ganap na walang silbi. Sinubukan na niya ito dati, ngunit ang mga halimaw na kumukuha ng kidlat na ito ay walang kaluluwa, mas katulad sila ng mga puppet, isang uri ng kasangkapan sa pakikipaglaban. Lahat ng ginawa ni Lin Muyu ay naganap sa wala pang 1 segundo. Sa sumunod na segundo, makakapal na mga atake ang bumagsak sa katawan ng banal na halimaw ng kidlat. Lalo na ang mga kasanayan ng mga kalansay na mandirigmang berserker, ay lalong naging mabangis sa ilalim ng suporta ng kasanayang pampalakas ng sundalo. Sa lakas na dulot ng suporta ng general na necromancer, at ng kasanayang pampalakas ng sundalo, ang mga katangian ay umabot sa nakakatakot na bilang na 1.24 milyon. Dagdag pa rito, ang kasanayang pagsabog na hagupit ay gumagamit ng katangian ng lakas bilang batayan, pinapalakas ng 600%. Ang isang hampas ng palakol na ito ay katumbas ng isang ordinaryong atake na may katangian ng lakas na mahigit 8 milyon. Ang napakalaking lakas ay sumabog sa katawan ng banal na halimaw ng kidlat, hindi lamang sinira ang depensa, kundi nagdulot din ng napakalaking pinsala. Kung hindi dahil sa ang banal na halimaw ng kidlat na ito ay nagtataglay ng lakas ng buhay ng isang world-class boss, kung ito ay isang ordinaryong halimaw lamang na may ordinaryong mga katangian, matagal na itong napatay agad ng isang hampas ng palakol. Ngunit kahit palakas ng buhay ng isang world-class boss, at may katangian pang pinatibay na lakas ng buhay, hindi pa rin ito makayanan ang walang tigil na atake ng 10,000 kalansay na mandirigmang berserker. Lalo pat ang mga atake ng mga magunang kalansay at banal na mamamanang kalansay ay hindi rin basta-basta, parehong kayang magdulot ng hindi maliit na pinsala. Halos sa isang iglap, malubhang nasugatan na ang banal na halimaw ng kidlat, ang buong katawan ng banal na halimaw ng kidlat ay nagliwanag ng husto. Nagulat si Lin Muyu, agad na nag-utos sa mga kalansay na mandirigmang berserker na umatras. Akala niya ay malapit nang sumabog ang banal na halimaw ng kidlat, ngunit bigla niyang napansin na mayroong hindi tama. Ang hininga ay hindi tama, hindi ito pagsabog. Isa itong ibang kasanayan. Ang hininga ng banal na halimaw ng kidlat ay hindi rin naging magulo. Kasanayan, 10 direksyong tuktok ng kidlat. Biglang napuno ng mga bola ng kidlat ang buong daanan. Kung nasa labas na mundo ito, tiyak na umalinggawan na ito sa buong langit at lupa. Ngunit sa loob ng lambak ng libingan ng kidlat, ganap na tahimik. Bagamat may kidlat, tila ito ay nakabaon, walang tunog. Ngunit habang mas tahimik, mas lalong kakaiba ang pakiramdam. Sa sandaling ito, nanindig ang balahibo ni Lin Muyu, ang buong katawan niya ay nanlamig. Tinitigan niya ang kuryente na sumasabog sa buong daanan. Ang buong lehiyon ng mga patay, kasama siya, ay nabalot ng kuryente. Ang kuryente ay kumislap at agad na nawala. Ang proseso ay wala pang kalahating segundo. Si Lin Muyu ay parang nakatapak na ng kalahating paa sa pintuan ng kamatayan. Ang kasanayang ito ay muntik nang malipol ang buong lehiyon ng mga patay sa isang iglap, at muntik na rin siyang patayin sa isang iglap. Siyempre, alam ni Lin Muyu na hindi siya mamamatay, may aura ng immortalidad dito, ang lehiyon ng mga patay ay hindi rin mamamatay. Ngunit sa kasalukuyan, isa lamang ang banal na halimaw ng kidlat, susunod, kailangan pa niyang harapin ang 2 o kahit 3 pang banal na halimaw ng kidlat. Kung 2 banal na halimaw ng kidlat ang salit-salitang gagamit ng 10 direksyong tuktok ng kidlat, mapapanganib ang kanyang buhay. Ang mahalaga ay hindi maiiwasan ang kasanayang ito. Ang buong daanan ay nababalot ng kidlat, hanggat nasa loob ng daanan, tiyak na aatakehin. Hindi pwede, kailangang baguhin ang taktika. Naisip ni Lin Muyu. 10,000 ng paggagamot ang sabay na bumagsak sa lehiyon ng mga patay, tinutulungan ang hukbo na bumawi agad ng halos malipol. Ang estado ng kasanayang pampalakas ng sundalo ay na-activate lamang 5 segundo ang nakalipas. Ang mga kalansay ay muling naglunsad ng isang walang tigil na atake sa banal na halimaw ng kidlat. Tinitigan ito ni Lin Muyu, natatakot na muli itong magpakawala ng 10 direksyong tuktok ng kidlat. Mabuti na lang, hanggang sa dumating ang kamatayan, hindi na niya muling ginamit ang kasanayang ito.
Ang hininga ng banal na halimaw ng kidlat ay nagsimulang maging hindi matatag. Ang kulog at kidlat ay walang tigil na tumatalon sa paligid ng kanyang katawan. Malapit nang sumabog. Mabilis na pinangunahan ni Lin Muyu ang lehiyon ng mga patay na umatras. Ang mga kalansay na mandirigmang berserker ay nagsikap ding umatras hanggat maaari. Sa sandaling ito, ang lehiyon ng mga patay, kasama siya, ay nababalutan ng kuryente, hindi makatakas, maaari lamang palayuin ang distansya. Maliban sa mga kalansay na mandirigmang berserker, umatras si Lin Muyu sa pasukan ng daanan, kasama ang natitirang lehiyon ng mga patay. Sa sandaling ito, mga 2,000 metro lamang ang layo nila sa banal na halimaw ng kidlat. Ito rin ang dahilan kung bakit sa simula pa lang ay kailangan nilang akitin ang banal na halimaw ng kidlat na sumugod pasulong ng mahigit 1,000 metro. Ang layunin ay upang makalikha ng sapat na ligtas na distansya kapag ito ay sumabog. Hindi alam ni Lin Muyu kung sapat na ang distansyang ito, maaari lamang subukan. Tungkol naman sa mga kalansay na mandirigmang berserker, kung gaano kalayo sila makakaatras, ganoon na lamang, ito rin ay isang bagay na hindi maiiwasan. Muling kumislap ang kuryente. Hindi sinasadyang ipinikit ni Lin Muyu ang kanyang dalawang mata. Masyadong nakasisilaw, kung bubuksan niya ang kanyang mga mata, maaaring mabulag siya. Kahit nakapikit, nararamdaman pa rin niya ang liwanag ng kulog at kidlat na dumarating. Ang saklaw ng pagsabog ay 1,500 metro, napakalakas ng lakas. Ang aura ng immortalidad ay walang epekto. Ang talentong komprehensibong koneksyon ay hindi gumagana. Sa pamamagitan ng pandama, nakita ni Lin Muyu ang mga kalansay na mandirigmang berserker na natutunaw sa kuryente. Sa aura ng immortalidad, matapos mapatay ang mga kalansay na mandirigmang berserker, muling bumalik ang kanilang lakas ng buhay, pagkatapos ay muli silang napatay. Ang pinsala sa isang iglap ay napakalaki, na nagiging sanhi ng pagkawala ng bisa ng talentong komprehensibong koneksyon. Napabuntong hininga si Lin Muyu. Sa pagkakataong ito, mas malala pa kaysa dati. Ang malawak na saklaw ay nagdulot ng malaking pinsala sa mga kalansay na mandirigmang berserker. Ngunit kasabay nito, maswerte rin siya, maswerte na walang problema sa kanyang desisyon. Ang saklaw ng pagsabog ay 1,500 metro. Kung katulad pa rin ng dati, hindi niya ito maiiwasan, marahil ay mapapanganib din siya. Tiningnan ang walang lamang daanan, matapos ang pagsabog, napabuntong hininga si Lin Muyu. Nagpatuloy sa pag-abante, hinarap ang kuryente, kasabay ng pagpapatawag ng mga bagong kalansay na mandirigmang berserker. Nang pumasok si Lin Muyu sa ikawalong daanan, nag-cool down na ang kasanayang pampalakas ng sundalo. Ang antas na ito ay hindi gaanong kahirap. Sa kasanayang pampalakas ng sundalo, ang pagpatay sa 2 banal na halimaw ng kidlat ay hindi problema. Kahit paggamitin nila ng 2 beses ang kasanayang 10 direksyong tuktok ng kidlat ng sunod-sunod, sa aura ng immortalidad, hindi mamamatay ang lehiyon ng mga patay. Ang tanging problema ay ang pagsabog ng 2 banal na halimaw ng kidlat. Hindi alam ni Lin Muyu kung lalawak ang saklaw ng pagsabog kapag sabay na sumabog ang 2 banal na halimaw ng kidlat. Batay sa nakaraang karanasan, hanggat hindi sila masyadong magkakalayo, hindi magbabago ang saklaw. Upang maging ligtas, sa pagkakataong ito, matapos bumagsak ang liwanag ng bituin, muling hinila ni Lin Muyu ang banal na halimaw ng kidlat ng halos 2,000 metro. Sa ganitong paraan, nag-iwan siya sa sarili ng espasyo na mahigit 3,000 metro. Ang resulta ay gaya ng kanyang inaasahan. Sumabog ang 2 banal na halimaw ng kidlat, ang saklaw ng epekto ay lumawak hanggang 2,000 metro. Kung katulad pa rin ang ikapitong antas, magkakaroon ng malaking problema. Kung magaan, malubhang masasaktan, ang lehiyon ng mga patay ay halos malilipol na, kung malubha, maaaring dito na siya mamahinga. Ang tanging halagang kailangang bayaran ay ang pagkamatay ng lahat ng kalansay na mandirigmang berserker. Gayunpaman, hindi naman ito ang unang pagkakataon, matagal ang handa ang isipan ni Lin Muyu. Bagamat napakasakit sa puso, ano ang magagawa niya? Dahil nasa ganitong sitwasyon na, hindi niya maaaring hindi magpatuloy, wala nang daan palabas. Ang ikasyam na daanan ay siya ring huli. Umupo si Lin Muyu sa harap ng daanan. Dati, nang harapin ang 2 banal na halimaw ng kidlat, ang 2 sunod-sunod na kasanayang 10 direksyong tuktok ng kidlat ay nagdulot ng pagka-cool down ng aura ng immortalidad, kailangan na naman niyang maghintay ng 24 na oras upang bumawi ang aura ng immortalidad. Sa loob ng napakaraming taon, hindi alam kung may nakarating na barito. Tiningnan ni Lin Muyu ang 6 na daanan sa harap niya, malalim na nag-isip. Alam niyang kailangan niyang piliin ang unang daanan sa kaliwa. Matapos dumaan sa hindi mabilang na pagpipilian, dumaan sa hindi mabilang na sangandaan, maaari ka bang palaging gumawa ng tamang pagpipilian upang sa huli ay makarating dito? Tiyak na napakabihira. Lalo pat ang lugar na ito ay may antas ng hirap na ipinagbabawal na lugar.
Naisip ni Lin Muyu na siya ang unang propesyonal na tao na nakarating dito sa loob ng libu-libong taon. Habang nagpapahinga, nag-isip si Lin Muyu ng paraan upang malampasan ang susunod na antas. Tatlong banal na halimaw ng kidlat, marahil ay level 82. Kung gagamitin ang kasanayang pampalakas ng sundalo, tinatayang kaya kong patayin ang dalawa. Ngunit 3 beses na kasanayang 10 direksyong tuktok ng kidlat ay sapat na upang pabagsakin ako at ang lehiyon ng mga patay sa isang iglap. Kung gayon, tila kailangang pigilan silang gamitin ang 10 direksyong tuktok ng kidlat, hindi bababa sa isa ang kailangang pigilan. Alam ni Lin Muyu na ang limitasyon ng kanyang pangkat ay ang makatiis ng 2 sunod-sunod na 10 direksyong tuktok ng kidlat. Kung ganoon, tiyak na kailangang lipulin agad ang isa sa dalawa, sa ganoong paraan lamang niya masisiguro ang tagumpay. Inilabas ni Lin Muyu ang namuong dugo ng apoy na katawan, ginamit ito upang ipatawag ang necromancer ng apoy na impyerno. Maaari itong magsagawa ng isang pagsabog na katumbas ng antas pseudo-Diyos. Ngunit hindi pa rin ito garantisado, baka hindi nito mapatay ang kalaban, at sa halip, siya pa ang mamatay. Pagkatapos mag-isip sandali, itinago ni Lin Muyu ang dugo ng apoy na katawan, inilabas ang bangkay ng makamandag na Diyos. Sa isang iglap, kumalat ang lason, na nagpasira agad sa ilang mga bulaklak at damo sa paligid. Ang buong katawan ng makamandag na Diyos ay puro lason, saan man ito dumaan, walang anumang damo ang maaaring tumubo. Muling kumuha si Lin Muyu ng isang sisidlang gawa sa jade, nagsimulang kumuha ng dugo. Sa bangkay ng Diyos sa kanyang kamay, napakarami ng dugo. Nagpasya si Lin Muyu na subukang gamitin ang dugo ng makamandag na Diyos upang ipatawag ang necromancer ng elementong lason at gamitin din ang paraan ng pagsabog upang harapin ang banal na halimaw ng kidlat. Pagsabog laban sa pagsabog, tingnan natin kung sino ang mas malakas. Ito rin ay isa sa mga alas ni Lin Muyu sa kasalukuyan. Upang maiwasan ang anumang hindi inaasahang pangyayari, bukod sa paghahanda ng dugo ng makamandag na Diyos, nag-iwan din si Lin Muyu ng 10 banal na mamamanang kalansay sa labas ng daanan, kasabay ng 10 general na necromancer para sa kanila. Sa ganoong paraan, hindi na nila kailangang tumanggap ng atake ng 10 direksyong tuktok ng kidlat sakaling sumabog ang necromancer ng elementong lason, at hindi pa rin mapigilan ang kasanayang 10 direksyong tuktok ng kidlat. Ito ay maituturing na isang sinag ng pag-asa. Isang araw ang lumipas, nang bumawi na ang aura ng immortalidad, hawak ni Lin Muyu ang dugo ng makamandag na Diyos sa kanyang kamay. Matapos mag-iwan ng 10,000 banal na mamamanang kalansay, determinado siyang pumasok sa ikasyam na antas. Ang ikasyam na daanan ay ang huling daanan, at ito rin ang pinakamahirap. Batay sa mapa ng kalupaan na ibinigay ni Antorisi, antas, kapag nalampasan na ang daanang ito, makakarating na sa lugar kung saan nakalagay ang higanting kristal. Pagdating doon, kapag ipinatak ang dugong ibinigay ni Antorisi sa kristal, matatapos na ang kasunduan kay Antorisi. Naisip na ni Lin Muyu ang partikular na taktika habang naghihintay na mag-cool down ang aura ng immortalidad. Ngayon, kailangan lamang isagawa ito ng paunti-unti. Hanggat walang anumang hindi inaasahang pangyayari, marahil ay walang magiging problema. Ayaw ni Lin Muyu ng mga hindi inaasahang pangyayari, kaya't mula pa dati, palagi siyang naghahanda ng maraming plano. Ang pag-iiwan ng 10,000 banal na mamamanang kalansay sa labas ng daanan ay isa sa mga planong iyon. Maging matapos siyang pumasok sa daanan, nawala na rin ang daan palabas. Sinubukan pang ipatawag ni Lin Muyu ang isang banal na mamamanang kalansay, natuklasan niyang walang problema. Sa sandaling ito, saka lamang siya nakahinga ng maluwag. Ang pagkawala ng daanan ay hindi nakaapekto sa pagpapatawag sa pagitan niya at ng mga kalansay. Sa proseso ng pag-abante ni Lin Muyu, tahimik na kumikislap at sumasabog ang kuryente. Kung ikukumpara noong kararating pa lamang niya sa lambak ng libingan ng kidlat, ang lakas na kuryente sa lambak ngayon ay umabot na sa 5.5 beses.
Ang balaraw ng buto na katumbas ng 3.1 milyong puntos ng katatagan ay parang manipis na papel lamang. Naglakad lamang si Lin Muyu ng 500 metro bago huminto upang magpahinga. Habang nagpapahinga, tumingala siya sa tatlong maningning na bituin sa itaas ng kanyang ulo. Tatlong bituin. Tatlong banal na halimaw ng kidlat na umaabot sa lebel 83. Huminga ng malalim si Lin Muyu. Pagkatapos magpahinga, nagpatuloy siya sa pag-abante. Sa posisyong 970 metro, muling huminto si Lin Muyu at nagpahinga. Sa wakas, tinago niya ang lahat ng kalansay na mandirigmang berserker, pagkatapos huminga ng malalim, biglang sumugod palabas si Lin Muyu. Nang lumabas siya sa distansyang 1,000 metro, walang anumang pagkakamali. Sabay na bumagsak ang tatlong bituin sa langit. Sa liwanag ng bituin, tatlong banal na halimaw ng kidlat ang sumugod patungo kay Lin Muyu. Sumpa, pulang liwanag, necromancer ng elementong yelo, asul na kulay, sabay na lumitaw. Agad na bumagal ang bilis ng tatlong banal na halimaw ng kidlat. Hinila sila ni Lin Muyu patakbo paloob sa daanan, hindi man lang lumingon. Ang general na necromancer, kapwa sa loob at labas ng daanan, ay nagsimulang magmadaling gumamot. Hanggat nabubuhay ang lehiyon ng mga patay, hindi mamamatay si Lin Muyu. Tumakbo si Lin Muyu na parang lumilipad, ganap na binaliwala ang mga kidlat na bumabagsak sa kanyang katawan. Sa pagkakataong ito, napakalayo ng kanyang tinakbo, isang diretsong takbo ng mahigit 2,000 metro. Sa sandaling ito, ang distansya sa pasukan ng daanan ay humigit kumulang 3,000 metro. Ang 3,000 metro ay ang distansyang kanyang tinantya. Kahit pasabay na sumabog ang tatlong banal na halimaw ng kidlat, makakaya pa rin niyang umiwas. Sa loob ng lambak ng libingan ng kidlat, may mga patakaran, walang anumang bagay na hindi inaasahan. Maging ang pagkakaharap sa kaaway sa bawat 1,000 metro, o ang pagsabog ng banal na halimaw ng kidlat, lahat sila ay mga patakarang nakatakda na. Sa kasalukuyan, naintindihan na niya ang karamihan sa mga patakarang iyon, alam na niya kung ano ang gagawin. 5,000 kalansay na mandirigmang berserker ang lumitaw. Mabilis na kinuha ang puot mula kay Lin Muyu, nagsimulang kubkubin ang tatlong banal na halimaw ng kidlat. Mabilis na umatras si Lin Muyu, umatras ng 1,000 metro. Hindi niya ginamit ang kasanayang pampalakas ng sundalo, kundi unang kinuha ang dugo ng makamandag na Diyos, nagsimulang ipatawag ang necromancer ng elementong lason. Napakabilis, isang necromancer ng elementong lason na may napakahindi matatag na hininga ang lumitaw sa kanyang harapan. Ang necromancer ng elementong lason ay sumugod na parang nag-teleport. Ang tatlong banal na halimaw ng kidlat ay napapalibutan ng mga kalansay na mandirigmang berserker, halos masasabing magkakasama sila. Ito rin ang planong ginawa ni Lin Muyu dati, pagsama-samahin sila, ang necromancer ng elementong lason ay sasabog sa gitna ng tatlong ito. Kung maganda ang kinalabasan ng pagsabog, maaaring malason silang lahat hanggang mamatay. Sa ganoong paraan, hindi lamang hindi na kailangang tumanggap ng pinsala ng 10 direksyong tuktok ng kidlat, kundi pati na rin ang pinsala ng pagsabog ng banal na halimaw ng kidlat ay maiiwasan. Pagkatapos ilabas ang necromancer ng elementong lason, muling umatras si Lin Muyu bilang pag-iingat. Sa espasyo ng pagpapatawag, nag-iingat pa siya ng 5,000 kalansay na mandirigmang berserker bilang reserba. Sakaling hindi sila mamatay sa lason, ang mga kalansay na mandirigmang berserker ay maaari pa ring sumuporta. Tutal, ang lakas ng pagsabog ng mga kalansay na mandirigmang berserker ay walang kapantay sa lehiyon ng mga patay. Kapag sinamahan ng kasanayang pampalakas ng sundalo, mas lalo pa itong lumalakas. Nahulaan na ni Lin Muyu ang lahat ng posibleng sitwasyon, sinisikap na bawasan hanggat maaari ang mga hindi inaasahang pangyayari. Ang necromancer ng elementong lason ay tinamaan ng kuryente sa buong daan, lalong naging magulo ang kanyang hininga. Nang umatras si Lin Muyu, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa necromancer ng elementong lason, natatakot lamang na sa kalagitnaan ng daan ay tamaan ito ng kuryente at sumabog. Hanggang sa personal niyang makita ang necromancer ng elementong lason na nakarating sa inaasahang punto ng pagsabog, saka lamang nakahinga ng maluwag si Lin Muyu. Tahimik na sumabog ang lason sa loob ng lambak, bumalot sa tatlong banal na halimaw ng kidlat. Ang saklaw ng pagsabog ng necromancer ng elementong lason ay hindi malaki, mga 30 hanggang 40 metro lamang. Ngunit ang banal na halimaw ng kidlat ay may napakalaking sukat, ang haba ng katawan nito ay humigit kumulang 20 metro.
Kung hindi dahil sa eksaktong pagkalkula ni Lin Muyu, napakahirap masakop ng lason ang lahat ng ito. Sa ilalim ng makapal na lason, ang mga katawan ng tatlong banal na halimaw ng kidlat ay nabubulok sa bilis na kitang-kita ng mga mata. Ang banal na halimaw ng kidlat ay hindi tunay na buhay, hindi sila naglalabas ng anumang sigaw ng paghihirap. Kasabay ng pagkabulok ng katawan, ang kuryente ay tumatagas din palabas. Sa isang iglap lamang, kahit saan ay may kumikislap na kuryente. Biglang kumipot ang mga mata ni Lin Muyu. Sa wakas, naintindihan na niya, ang buong katawan pala ng banal na halimaw ng kidlat ay gawa sa elementong kidlat, bawat pulgada ng katawan nito ay elementong kidlat. Dati hindi niya ito napapansin. Ngayon, dahil sa pagkabulok ng katawan, isang malaking halaga ng elementong kidlat ang tumagas palabas, at sa wakas ay natuklasan na niya. Ang banal na halimaw ng kidlat ay mga puppet lamang na gawa sa elementong kidlat. Anong klaseng makapangyarihang nilalang ang makakalikha ng ganitong mga puppet? Kung ikukumpara ang mga puppet na pandigma ng lahi ng dragon sa banal na halimaw ng kidlat, ara lamang silang nagpapakitang gilas sa harap ng isang dalubhasa, ganap na hindi maihahambing. Biglang sumiklab ang kuryente. Naramdaman ni Lin Muyu ang panganib, agad na mabilis na umatras. Ang buong lehiyon ng mga patay sa daanan ay umatras din kasama niya. Ang banal na halimaw ng kidlat ay gustong sumabog. Ang mekanismo nila ay kapag umabot na sa isang tiyak na antas ang pinsala, sila ay sasabog. Ang pagsabog ng necromancer ng elementong lason, sa loob lamang ng isang maikling segundo, ay nagdala sa kanila sa bingit ng kamatayan. Direktang nilaktawan nila ang kasanayang 10 direksyong tuktok ng kidlat at nagsimulang sumabog. Walang tigil na umaatras si Lin Muyu. Wala siyang gaanong oras, wala pang 2 segundo, ang kuryente ay nagpaliwanag sa daanan. 3 banal na halimaw ng kidlat ang sumabog, ang saklaw ay umabot sa 2,000 metro. Lahat ng kalansay na mandirigmang berserker ay namatay lahat, wala man lang natira. Gayunpaman, kung ikukumpara sa 2 nakaraang pagkalugi, ito ang pinakamaliit. Ito rin ay dahil ginamit ni Lin Muyu ang dugo ng makamandag na Diyos, kasama ang karanasang naipon mula sa 2 nakaraang beses. Pagkatapos ng pagsabog, ang loob ng daanan ay ganap ng walang laman, tanging isang ulap ng berdeng lason na lamang ang natira. Ito ay mananatili ng napakatagal at hindi mawawala sa loob ng isang tiyak na panahon. Sa langit, muling lumitaw ang 3 bituin. Sila ay malamlam, walang liwanag, mangangailangan din ng napakatagal na panahon bago sila makabawi. Sa wakas, tapos na. Napabuntong hininga si Lin Muyu, nagpatuloy sa pag-abante. Teka, nasaan ang kuryente? Nang gumalaw siya, walang anumang kuryenteng lumitaw. Nag-isip sandali, naintindihan na niya. Nalampasan ko na ang antas. Ang paglutas sa 3 banal na halimaw ng kidlat ay nangangahulugang ganap na nalampasan na niya ang pagsubok. Kahit ang banal na halimaw ng kidlat ay kaya niyang lutasin, ano pa kaya ang maliliit na kulog at kidlat sa daanang iyon? Hindi na kailangang umiral pa. Malabo nang mahulaan ni Lin Muyu ang intensyon ng lumikha ng pagsubok. Tinago niya ang lehiyon ng mga patay, habang pinupunan ang mga kalansay na mandirigmang berserker, ay nagpatuloy sa pag-abante. Nang matapos niya ang daanang maihabang 10,000 metro, ang lehiyon ng mga patay ay napunan na rin ng sapat. Kasanayang pampalakas ng sundalo, aura ng immortalidad, dugo ng makamandag na lason, dugo ng apoy na katawan, lahat ay may sukdulang kakayahan sa pakikipaglaban na nagbigay kay Lin Muyu ng buong kumpiyansa. Ang kanyang kalooban ngayon ay ganap na naiba kaysa noong kararating pa lamang niya sa mababang antas. Sa labas ng daanan ay isang hindi gaanong kalakihang plaza. Sa dulo ng plaza, isang higanteng kristal ang nakatayo at konektado sa lambak. Hindi agad pumasok si Lin Muyu sa plaza. Tumayo siya sa labas ng plaza at maingat na nagmasid. Nasa huling sandali na, tiyak na hindi maaaring magkaroon ng anumang kapalpakan. Sa plaza ay may iginuhit na iba't ibang kakaibang rune. Hindi alam ni Lin Muyu ang mga ito, ngunit nakakita na siya ng mga katulad na bagay. Ito ay mga rune ng mga Diyos, isang uri ng wika sa pagitan ng mga Diyos. Ang mga rune ng mga Diyos ay maraming gamit, maaaring gamitin upang magpadala ng impormasyon, maaari ring gamitin upang gumuhit ng mga pormasyon ng mahika. Ang plasang ito ay bilog, puno ng mga rune, mukhang isang uri ito ng pormasyon ng mahika. Tiningnan ng matagal ni Lin Muyu, ngunit wala pa ring nakita. Upang makarating sa kristal sa harap niya,
kailangan niyang dumaan sa plasang ito. Nag-atubili sandali, biglang napatawa si Lin Muyu. Bakit pa ako mag-iisip ng ganito karami? Wala namang daan palabas. Napagtanto niyang masyado na siyang naging maingat. Siya mismo ay walang daan palabas, kung hindi siya dadaan, ano pa ang maaari niyang gawin? Inilabas ang lehiyon ng mga patay sa plaza, naghanda si Lin Muyu at pumasok. Sakto noong pumasok si Lin Muyu sa plaza, biglang nagliwanag ang buong plaza. Sa ilalim ng lupa ay umangat ang hindi mabilang na mga lilang kristal. Ang mga kristal ay parang mga kristal na salamin, napakaganda. Sa loob nito ay makikita ang kuryenteng kumikislap, lahat sila ay mga kristal na nagtataglay ng elementong kidlat. Sa sumunod na segundo, lahat ng lilang kristal ay sumugod sa katawan ni Lin Muyu na parang mga kidlat. Walang reaksyon ang balaraw ng buto, na nagpapatunay na ang mga kristal na may kuryenteng ito ay hindi nakakapinsala. Naramdaman ni Lin Muyu ang isang mainit na agos sa loob ng kanyang katawan. Ang mahinang kuryente ay nagdulot ng pakiramdam ng pamamanhid, hindi masakit kundi medyo makati. Kasunod nito, nakatanggap siya ng maraming paalala. Limitasyon ng immunity sa elementong kidlat panandang pandagdag 1%. Limitasyon ng immunity sa elementong kidlat panandang pandagdag 1%. Sunod-sunod na 10 magkakatulad na abiso. Ang limitasyon ng immunity sa elementong kidlat ay tumaas na ng 0%. Dati, paulit-ulit siyang tinatamaan ng kidlat ng muling pagsilang sa mundo ng mga patay na nabubuhay. Ang immunity sa elementong kidlat ay tumaas mula 50% hanggang 80%, pagkatapos noon ay hindi na nagbago. Kalaunan, nalaman ni Lin Muyu na anuman ang immunity sa anumang uri ng elemento, ang pinakamataas na limitasyon ay 80%. Maliban kung may espesyal na pagkakataon, napakahirap masira ang mataas na limitasyon. Hindi inaasahan, ngayon, nasira na ang mataas na limitasyon, mula 80% ay tumaas sa 70%. Kung may angkop na kayamanan, maaaring mapataas ang immunity sa elementong kidlat hanggang 70%. Alam ni Lin Muyu na ito marahil ang gantimpala matapos malampasan ang banal na pagsubok na ito. Para sa mga profesional na naghahangad ng sukdulan, na nangangarap maging super Diyos, ito ay isang bagay na pinapangarap kahit sa pagtulog. Sa kasalukuyan, maliban sa elementong kidlat, mayroon pa siyang esensya ng lason sa kanyang kamay na maaari ring magpataas ng limitasyon ng immunity sa elementong kidlat. Tanging kung gaano kalaki ang maitataas ay kailangan pang subukan upang malaman. Matapos pumasok ang lahat ng kristal sa katawan ni Lin Muyu, mabilis na humina ang liwanag sa plaza. Nakarating na rin si Lin Muyu sa harap ng higanteng kristal. Ang kristal ay napakataas, mga 5 metro. Naramdaman ni Lin Muyu na ang kristal ay nagtataglay ng isang napakalaking pinagmumulan ng enerhiya. Ang mga enerhiyang ito ay tila pamilyar na parang nakita na niya dati kung saan. Sa loob ng malinaw na kristal ay may nakaselyong isang butil. Sa sandaling makita ang butil, agad na naisip ni Lin Muyu na ang enerhiyang ito ay ang enerhiya mula sa butil na ibinigay sa kanya ni Jiang Yi. Parehong-pareho sila. Ang butil sa kristal at ang butil na ibinigay sa kanya ni Jiang Yi ay magkamukhang magkamukha. Ang kasunduan ni Antorisi at Jiang Yi noon ay ang paghahanap ng mga katulad na butil. Hindi inaasahan, ang kasunduan ni Antorisi sa kanya ay ang paghahanap din ng butil. Ganoon din ni. Ang butil na ito ay marahil napakahalaga kay Antorisi, ngunit para saan nga ba ito ginagamit? Nagpakita ng malalim na pag-iisip si Lin Muyu sa kanyang mga mata. Hindi niya alam ang gamit ng butil, huwag nang sabihin pang hindi niya naiintindihan, kahit si Meng Anwen na may malawak na kaalaman ay hindi rin naiintindihan. Hindi ibubunyag ni Antorisi ang sagot sa kanya. Makukumpirma na ang butil na ito ay napakahalaga kay Antorisi. Hindi naisip ni Lin Muyu, kaya't hindi na rin siya gaanong nag-isip pa. Kinuha niya ang dugong ibinigay ni Antorisi at ipinatak ito sa kristal. Ang manipis na lamad sa labas ng sariwang dugo ay napunit ng madikit sa kristal, agad na kumalat ang matapang na amoy. Ang bango! Huminga ng malalim si Lin Muyu, naramdaman niyang napakasariwa ng kanyang buong katawan. Ang sariwang dugo ni Antorisi ay hindi inaasahang ganoon kabango. Muntik nang hindi mapigilan ni Lin Muyu na tikman ang isang lago. Mabilis na sumipsip ang sariwang dugo sa loob ng kristal, mabilis na natunaw ang kristal sa harap ni Lin Muyu. Maaga nang naghanda si Lin Muyu ng angkop na lalagyan. Nang matunaw ang kristal at lumitaw ang butil, agad niya itong kinuha.
Ang butil na natanggap niya mula kay Jiang Yi ay eksaktong katulad ng butil sa harap niya. Tiningnan ng matagal ni Lin Muyu, ngunit wala pa ring nakitang dahilan. Bata, nakuha mo na ba ang perlas ng dragon? Biglang umalingaw ang boses ni Antorisi. Tila nagmula ang boses sa perlas ng dragon, ngunit direktang umalingaw sa kanyang isipan. Ang tunog ay hindi maaaring maipadala sa lugar na ito. Ginamit ni Antorisi ang kanyang kaisipang espiritual upang direktang makipag-usap kay Lin Muyu. Hindi man lang nagulat si Lin Muyu. Alam niyang tiyak na may kakayahan si Antorisi na makipag-ugnayan sa kanya. Ginamit din ni Lin Muyu ang kanyang lakas ng espiritu upang sumagot.